Napagtripan yata ako ng isa nating viewer na si Junel Aquino. Shoutout sa'yo kasi nagre-request siya ng kaldereta pero giniling na baka ang gamit. Yan, shoutout sa'yo. Welcome to Pimp Your Food. Ayan, simulan natin sa pagluluto. Sinimulan ko sa pagpiprito ng ating carrots at patatas. Hinintay ko lang na maging brown ang edges niyan. Tapos hinango ko na, set aside. Nagbawas ako ng mantika. Tapos magme-melt na ako dyan ng butter or margarine. Tapos nagisa ako ng bawang. Hindi ko na na-video pero yan, kita nyo naman, nilagay ko yung bawang. Hinintay ko lang yan na mag-golden. Tapos, isusunod ko na ang aking sibuyas. Yan. Gisa lang natin hanggang sa lumambot. Igigisa ko na rin yung aking tomato paste. First time ko ito lulutuin, so tatansyahin ko lang yung mga ingredients ko, no? Siguro 3 kutsara ng tomato paste ang ginamit ko dyan. Tapos, gisa lang natin yan hanggang sa medyo maging dark lang yung kulay ng ating tomato paste. Tapos, pwede na nating isunod yung ating giniling na baka. Yes, giniling na baka yan. Nasa ref lang. Ayan, tapos durugin lang natin, haluin na mabuti para, ayan, hanggang sa mabalot ng tomato paste ang ating giniling. Tapos, season na natin yan ng asin at ng paminta. Tuloy natin sa paghalo, paggisa, hanggang sa hindi na kulay pink yung ating giniling. Tapos, lagay ko na yung aking pickle relish. Kalahating beef cube lang muna kasi tinatansya nga natin. Tapos, konting toyo. Kung ayaw nyo ng toyo, pwede kayong gumamit ng patis. Haluin natin mabuti. Tapos, maglalagay na ako ng tubig kung gaano karaming sarsa ang gusto nyo. Alright, tapos lagay na ako dyan ng laurel. Then, takpan lang natin. Dahil giniling lang to, mabilis lang to maluto. Kahit takpan lang natin at simmer natin ng 10 minutes para lang mag-marry yung mga lasa nila. Ayan, after 10 minutes, ayan, pwede na tayong maglagay ng liver spread. Kasi nga ito ay kaldereta. No? Mga 2 kutsara o 1 kalahating kutsara. Ayan, mix natin mabuti para ma-incorporate sa sarsa ang ating liver spread. Tapos, tinikman ko na, kulang pa sa linamnam. Kaya nilagay ko na yung kalahati pa ng beef cube. Tapos, naglagay na rin ako dyan ng bell peppers. Yan, haluin natin mabuti. Tapos, malapit na tayo matapos dahil giniling lang to. Ayan, ibinalik ko na yung aking piniritong patatas at carrots. Para may konting anghang, maglagay na rin ako dito ng konti lang na chili flakes para makain din ng misis. Tapos, para kompleto na yung ating kaldereta experience, lagyan na rin natin to ng keso. Ayan, lagyan natin ng grated cheese. Tapos, takpan lang natin saglit, kahit 1 minuto lang. Ayan, tapos haluin na natin para humalo yung keso sa ating salsa. Tapos, pwede na yan i-serve. And now, look at that. O, diba? Para lang talaga tayong napagtripan ng isa nating viewer na shoutout ulit sa'yo, Junel Aquino. Ang weird ng itsura ng ating kaldereta. Pero yung lasa, syempre, kaldereta pa rin yan kasi yung proseso ng kaldereta, yun pa rin ang ginamit natin sa pagluluto nito. Pero yun nga, giniling lang yung ating karne. Para sa mga mahilig sa giniling, pwede nyo itong subukan, panalo to. Ayan. Kung may mga request kayo, suggestion, lagay nyo lang dyan sa comment section. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ang YouTube channel, Tipsy Goes Random. Follow nyo ako sa Facebook, Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyo lahat. Peace!